Ito ang pinaka nakakagulat na kaso ng pagpatay sa loob ng bahay na nakita ko na. Kung ilalagay ito sa pahayag ngayon, 3 episode pa ang kailangan. Ang magandang may-ari ng bar, ay natagpo ang nakasakal sa loob ng kanyang Porsche Panamera. Sa una, pinaghihinalaan ng pulisya ang kanyang dating boyfriend na si Biaozi, dahil sa away sa pera. Pagkatapos makuha ang CCTV footage, nakitang nagmamaneho si Biaozi ng kanyang Mercedes S papunta sa highway. Marahil ay tumakas dahil sa takot sa batas. At ang nakakagulat, si Biao ay may suot na pulang sombrero, ay dumating sa kwarto 510 ng isang love hotel, na may balak na mahuli ang taong nagparamdam sa kanya ng pagtataksil. Buksan mo ang pinto, kung hindi, talagang. Bumukas ang pinto at pumasok si Biao. Maya-maya lang ay tumigil na ang pag-aaway. Isang bangkay na nakabalot sa plastic bag. Pira-piraso na ang katawan. Wala ng ulo, wala ng katawan. Mukhang wala ng pag-asa na mabuhay pa. Ilang oras na pagkatapos, si Biao ay nagbuhat ng mabigat na pulang malita. Pagkalabas ng hotel ay dumiretso siya sa malapit na imbakan ng tubig. Hinaandan niya ang bangka papunta sa gitna ng tubig. Sinubsob niya ang malita sa ilalim ng tubig. Basta walang mangyaring hindi inaasahan. Ito ay isang perpektong pagpatay. Ang pulis na namamahala sa kaso ng pagpatay sa Porsche, ayon sa CCTV sa highway. Sinundan nila ito hanggang sa rest area ng Manhattan. Sinulyapan ni Team Leader Liang. Isang itim na Mercedes S ang nakaparada roon. Eksaktong tugma ang plaka. Nakalak ang pinto ng sasakyan. Punong-puno ng putik ang gulong. Ipinakita ng CCTV sa rest area, na dumating si Biao ng alas 3 ng madaling araw. Pagkatapos niyang i-lock ang sasakyan, nagtungo siya sa likod ng bundok, at hindi na siya nagpakita hanggang umaga. Natuklasan ni Kuya Kwan sa investigasyon na isang dead end ang likod ng bundok. Mayroong isang 4 na metrong taas na pader na may disenyo ng siyam na dragon. Maliban na lang kung kayang tumalon gaya ni Zhang Guowei. Hindi kayang akyatin ng isang ordinaryong tao. Sinubukan niya ito ng buong lakas, na para siyang butiki na nakadikit sa dingding. Nagsisilbing panangga ang mga siwang, kaya naman nahirapan siyang umakyat sa pinakamataas na bahagi ng pader. Kahit na matulin si Kuya Kwan, hindi maiwasan ang pagkapaso ng kanyang mga palad at pagdurugo. Basta ang oras na bumaba siya sa highway. Lubhang nalilito si Kuya Kwan, kung bakit 3 oras na nanatili si Biao sa tabi ng reservoir. Dalawa lang naman ang dahilan, nanguhuli ng isda o nagtatagpo, pero ang tubig sa ilalim ng tulay dito ay masyadong mataas. Kahit gaano pa kagaling na mangingisda ang pumunta ay mauubusan din ng isda. May motel naman pala malapit dito. Kilalang lugar ito sa Korea para sa mga date, dahil ang kulay ng mga gamit sa hotel ay berde. Mas berde pa sa gemstone green ng bagong release na Xiaomi Mi Tito. Maingat na pinagmasdan ni Kuya Kwan ang banyo sa kwarto 510, parang sobrang linis ng sahig. Walang kahit isang bakas ng alikabok. Sa ilalim lang ng lababo, may natitirang ilang patak ng dugo. Agad na isinagawa ng pulisya ang pagsusuri gamit ang luminol. Sa ilalim ng ultraviolet light, makikita ang mga mantsa ng dugo na nakakalat sa lahat ng dako. Halata sa mga madalas mag-dismember ng bangkay. Dito mismo naganap ang pagpatay. Sinabi ng night manager na masyadong malakas ang tugtog sa ikalimang palapag kagabi, at nagdulot ito ng reklamo mula sa ibang mga bisita. Malinaw na ito ay pantakip ng salarin sa ingay habang dinidismember ang biktima. Walang katao-tao sa paligid. Ang tanging mapupuntahan lang ay ang imbakan ng tubig. Dumating si Kuya Kwan sa isang damuhan ng mga tambo. Sinundan niya ang mga marka ng gulong ng malita, at nakakita siya ng isang maliit na bangka. 7 o 8 miyembro ng search and rescue team ang sumisid para mangisda. Saglit lang, itinataas na nila ang malaking pulang malita. Isang amoy ng bangkay ang sumabog sa ilong. Binuksan ni Kuya Kwan ang kandadong may password. Katawan na lang ang natira. Mukhang wala na itong buhay. Naniniwala ang pulisya na posibleng pinatay ni Biao ang dating kasintahan niyang si Lee Mei-in. Tapos pinaghiwa-hiwalay ang katawan niya, at saka isinilid ang sarili sa kahon, at inilibing sa ilalim ng tubig para magpakamatay. Ngunit ang criminal profiler na si Yin Yanuo, naniniwala akong iba ang tunay na mamamatay tao. Pumasok siya sa silid 510, gumawa siya ng isang reenactment.
Kaya sinabi ni Xiaoyin kay Kuya Kwan, ang mga piraso ng bangkay sa kahon ay malamang na si Biaozi na hinahanap ng pulisya. Pagkatapos ng DNA matching, ang bangkay niya ay si Biaozi. Ang suspect sa pagpatay ay naging biktima rin pala. Naguluhan ang mga pulis. Tinawagan nila ang asawa ni Biao, si Ate Shu. Nalulunga si Ate Shu nang malaman ang pagkamatay ng kanyang asawa. Isa na lang ang dapat nating noticein. May nagsuot ng sombrero at damit ni Biao. Sinadya niyang lumitaw sa CCTV para malito ang mga pulis. Pagkatapos pumatay, nagtago siya. Kailangang may matinding sama ng loob para gawin iyon. Naalala niya ang kaso ni Shu Boli sa Hangzhou. Napagpasyahan ni Xiaoyin na dalawin si Ate Shu. Medyo prangka naman si Ate Shu sa mga tanong ni Xiaoyin. Matagal na niyang alam na binubuhay ni Biao si Li Meiying. Pati nga ang mamahaling kondo ni Li Meiying ay regalo ni Biao. Alam mo ba, ang kondo na ibinigay ko kay Meiying noon. Naglibot-libot si Xiaoyin sa silid. Nakita niyang may kanya-kanyang silid tulugan ang mag-asawa. Mag-asawa na kayo, bakit magkahiwalay pa kayo ng higaan? Hindi ba parang long-distance relationship na iyan? Ang sagot ni Ate X sa katanungang iyan ay, mahirap ang buhay niya noong bata pa siya. Isang bahay lang ang tinitirhan nila ng lola at ate niya. Hanggang sa isang aksidenteng sunod, naulila siya. Kaya nasanay siyang matulog mag-isa sa isang kwarto. Iyan mismo ang sagot niya. Ito ang magiging susi sa paglutas ng misteryo. Sinabi ni Xiaoyin kay Quan Ge. Si Ate Shu ang siguradong pumatay kay Biaozi. Karaniwan sa pagpatay ng mag-asawa, pera, pang-aabuso, o panloloko ang dahilan. Pero mukhang si Ate Shu ay isang eksepsyon. Pero nang sabihin niyang wala siyang sariling kwarto. Kaya pala wala siya. Naniwala si Kuya Kwan na may katwiran yun. Kaya niya ulit tinawag si Ate Shu para tanungin. Di inaasahan. Bukas na inamin ni Ate Shu. Nasabay siyang nakikipagrelasyon sa 3 o 4 na lalaki. Lalo na sa isang atleta. Napaka-intimate ng relasyon nila. Agad na nagbigay si Ate Shu ng sariling teorya. Ayaw makipaghiwalay ng atleta. Kaya malamang dahil sa selos pinatay niya si Biaozi. Gusto ko lang maging siya lang ang lalaki niya. Nahanap ni Kuya Kwan ang isang atleta. Ang pangalan ng lalaking ito ay Lu Kaiyu. Nagtuturo siya ngayon ng tennis. Napakaganda ng ugnayan niya sa mga babae. Ang sinabi ni Lu Kaiyu ay kabaligtaran. Sila lang ni Ate Shu ay naglalaro-laro lang. Si Ate Shu ang pumatay kay Biaozi. Gusto kong maging siya lang ang babae niya. Pagkatapos ng background check, nakatiyak si Kuya Kwan na magkasabwat ang dalawang ito. Ang sugat sa palad ni Lu Kaiyu ay sinabing dahil sa paglalaro ng tennis. Pero ang pwesto at laki nito, mukhang dahil sa pag-akyat sa 9 Dragon Wall. Ibig sabihin, ang taong nagpanggap na si Biao sa CCTV, si Lu Kaiyu pala. Wala kaming gaanong koneksyon noon. Isang taon na ang nakakaraan, bigla na lang nag-enroll si Ate X sa pagsasanay sa tennis. Doon na sila nagkakilala at nagkarelasyon. Ganito ang pagsusuri ni Kuya Kwan. Nakita ni Biao kamakailan lang na may ibang lalaki si Ate X. Kaya kagabi, pumunta siya roon para humingi ng paliwanag. Pero pinatay siya ni Lu Kaiyu. Pagkatapos, itinapon siya sa imbakan ng tubig. Pagkarinig niya, gumawa si Xiaoyin ng isang mahalagang pagtatama, pag-uugali, reaksyon, pagkatao. Kalmado ang isip ni Ate Shu. Siya ang dapat na nagulyok sa lahat ng pagkukunwari, para masira ang depensa sa isipan. Kailangang umpisahan kay Lu Kaiyu na duwag. Nagkwento si Kuya Kwan kay Lu Kaiyu ng isang nakakatakot na istorya. Nung high school si Ate Shu, bigla na lang nasunog ang bahay nila. Naging abo na ang lola at ang ate ko. Si Ate X lang ang wala sa bahay. Pagkatapos ng insidente, hindi pinaghihinalaan ng pulisya ang 13 taong gulang na si Ate X. Kundi ang high school student na kapitbahay namin ang naging suspect. Sino ba naman ang mag-aakala na ang high school student na iyon ay biglang mawawala na lang? Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya natagpuan. Hanggang ngayon, ang mga taong may kaugnayan kay Shu Liangzi, ang linyang iyan ang nagpabagsak kay Lu Kaiyu. Naalala ko pa ang lakas ng loob ni Ate Shu sa pagpuputol ng laman ng tao. Noon din ay nagsusuka siya dahil sa pagkadiri.
Ngayon naman ay gusto na naman niyang magsuka at mag-diarrhea. Dahil sa pag-amin ni Lu Kaiyu, ang pulisya ay nakahukay sa gubat malapit sa dam ng ulo ni Biao. At ang motibo ni Ate Shu sa pagpatay ay nakapagulat sa mga mamamayan ng South Korea. Hindi pera ang habol ng babaeng ito. Hindi ko rin naman gustong makasama ang aking kasintahan. Mula pagkabata, siksikan kami ng aking pamilya sa isang maliit na silid. Dahil dito, nagkaroon si Aling Shu ng isang may sakit na pag-iisip, kaya pinakasalan niya si Biao na may malaking apartment, at pagkatapos ay naghiwalay sila ng higaan. Ang tanging paraan na lang ay ang pagpatay sa asawa, para lamang siya ang makakaangkin ng daan-daang metro kwadradong espasyo. Sa gayon, ang kaso ng pagpupugot ng katawan ay tuluyang nalutas. Ngunit hindi pa tapos ang suspense. Pag-uwi ni Shaolin mula sa istasyon ng pulisya, may natanggap siyang sulat sa kanyang mailbox. Isang piraso lamang ng palaisipan ang laman nito. May ilang guhit na pula ang nakaguhit sa clown sa palaisipan. Malinaw na ang clown ay kumakatawan kay Biaozi na pinagtira-piraso ang katawan. Ang kakaiba ay ang bilang at pwesto ng mga pulang guhit, eksakto sa katawan ni Biaozi. At saka ang piraso ng palaisipan na ito at ang pangalawang piraso ni Ling Mei. At pati na rin ang una, 10 taon na ang nakakaraan, ay bumuo ng isang larawan. Ano kaya ang pakay ng nagpadala ng palaisipan? May kaugnayan kaya ang misteryosong tao na ito at ang tatlong pagpatay? May koneksyon kaya ang mga ito? Yun lang po muna sa ating pangalawang video ngayong araw ukol sa Blood Puzzle. Hanggang dito na lang po muna. Gustong gusto ninyong subaybayan ang seryeng ito. Sana po ay I-like, I-save, at I-follow ninyo kami. Sa susunod nating pagsusuri ng kaso ng pagkamatay, magkita-kita tayo.